Pagpapaunlad ng negosyo at kabuhayan ng mga taga-Sulu ang iminungkahing solusyon ng ilang negosyante para wakasan ang madugong iringan ng militar at mga rebeldeng grupo. Ang federalismo nabanggit rin bilang susi para mapaunlad ang buong Mindanao. At live mula sa Malacanang, may report si Cedric Castillo. Cedric? Yes, Pia, isang business forum para sa pagpapaunlad sa lalawigan ng Sulu ang ginanap ngayong gabi dito sa Malacanang kung saan nagkakasundo ang Duterte administration at maging ang business community na kabuhayan nga para sa mga taga-Sulu ang solusyon para wakasan ang banta ng terorismo sa lugar. Iba't ibang commitments ang ibinigay ng ilang malalaking pangalan sa business sector para mag-invest sa Sulu sa forum kanina dito nga sa Malacanang. Halimbawa nito ay poultry business, power plants at maging ang posibilidad ng pagkakaroon muli ng direct flight mula Zamboanga papuntang Sulu. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Pangulong Duterte na buong bansa ang makikinabang kung madedevelop ang Sulu at ang buong Mindanao. Isa raw paraan para mapaunlad ang Mindanao ay sa pamamagitan ng pagbabago ng uri ng pamahalaan mula unitary papuntang federal. Pero batid daw ng Pangulo na ginagamit daw na bala di umano ng kanyang mga kritiko ang kanyang pagsusulong sa federalismo. Ayon sa Pangulo, hindi raw niya advokasya ang federalism para ma-extend ang kanyang termino. Muli rin siyang nagpasaring sa mga bumabatikos sa di umano'y human rights violations bunsod ng drug war ng Duterte administration. Ang sabi ng Pangulo, hindi dapat ituring na genocide ang drug war dahil hindi naman daw nakasaad sa international law na kasama ang mga kriminal sa definisyon ng genocide. Hinamong muli ni Duterte si UN Special Rapporteur Agnes Calamard na kung mag-iimbestiga raw sa Pilipinas tungkol sa drug killings ay dapat daw nasabay silang dalawa na haharap sa publiko para magdebate o di kaya linawin ang mga magiging findings. Tulad din nitong mga nakaraang talumpati, sinabi ng Pangulo na handa siyang ma-impeach. Idinagdag niya na kung magkakataon, ma-oust siya sa pwesto ay hindi raw dahil nangurakot siya kundi dahil pinilit daw niyang makatulong sa mga kababayan. Naging maanghang ulit ang pahayag ng Pangulo kontra sa Amerika dahil sa di umano'y pagtulong at pagbibigay nito ng financial aid na may kondisyon. Nagpasintabi naman ang Pangulo kay US Ambassador to the Philippines, Sung Kim, na nakaupo sa may bandang harapan, sa bandang harapan lamang ng Pangulo at sa huli ay humingi ng paumanhin si Presidente Duterte para raw sa kanyang bibig. They say that Duterte is pushing for the federalism because he wanted to stay in power beyond 6 years. Ladies and gentlemen, may I give you my word of honor. If you can craft the federal type government next year and submit it to the people for ratification, whether you really know, and if it passes the verdict of the people, I am going to step down. You know, Mr. Duterte will hail you to the International Criminal Court. I'm about to raise the finger, about to give the dirty finger to you. You do not know. Human rights genocide is for the race or religion or a class of persons. You dumb idiots, the law does not refer, or whatever that law is, it does not refer to criminals, with due respect to the Ambassador of the United States. You're dealing with Asians, be careful of your language. You cannot do that to the Japanese, and to the Koreans, and to them. They'll feel insulted. Why do you have to say, we'll cut your radio? Just say outright, please stop. May I say also, sorry for my bad words. I was not disciplined enough by my father and mother. Pia, sa kanya ring talumpati ay muling nanindigan si Pangulong Duterte na hindi raw state-sanctioned ang di umuray mga extrajudicial killings dito sa bansa. Pia? Cedric, unahin ko lang yung nabanggit mo na naroon ang US Ambassador. May pagkakataon ba na magkausap sila ni Pangulong Duterte?
Mula nang dumating si Pangulong Duterte kasi Pia, nakaupo na lahat ng mga guests, including mga media, nakaset na sa likod. Ang pinalabas na yung mga miyembro ng media pagkatapos ng kanyang speech, and then ito nga, nagre-report tayo. So sa ating obserbasyon, hindi natin napansin na nagkaroon sila ng pagkakataon na magkaharap o magkausap doon sa okasyon kanina, Pia. Hindi lang natin masabi sa ngayon dahil nung ilang minuto bago tayo o mag-report ay nagaganap pa o nagpapatuloy pa yung event sa loob ng Rizal Hall sa Malacanang, Pia. Alright, Cedric. Sige, abangan natin. Baka meron pang iba pang pagkakataon na sila ay magkausap. Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo.